Hi everyone! Si Abner Tulagan po dito at manonood tayo ngayon ng Magandang Dilag. Alam ko utang ko sa inyo ito nung isang araw pa. So, let's watch this together now. Anyway, but before I do that, kung napapansin ninyo, naka-black ako ngayon kasi galing ako sa wake ng husband ng close friend ko nung high school sa Mapua. Huwag niyo na lang itanong kung anong batch kasi hindi ko na aminin. Si Feli yung pinakamagandang dilag ng section namin. Nung 4th year kami, kaya nakabingwit naman siya ng napakagwapo at napakabait na lalaki na sabi nga niya, minsan lang siyang sinakutan. Una at huli. Hindi naman ako super sad sa nangyari dahil alam ko na nasa piling na ni Lord si Frank. Dahil napakabait niya talagang tao. Gaya ni Feli kay Frank, sana makahanap din ng lalaking deserve ang pag-ibig niya, ang ating magandang dilag na si Gigi dito sa ating show. Kasi kahit busy siya sa paghanap ng hustisya para sa nanay niya, sinuwerte naman si Gigi dahil sa pagdadama niya kay Allison, bigla nitong ipinakita yung proof, yung personal file niya ng mga taong biniktima ni Riley. Ayan, no, nakikita niyo sa screen. Kinopya ni Gigi yung file at pagkakuha niya nun, ibinigay niya kay Atty. Sungit na mukhang nagkakagusto na rin kay Gigi dahil hanggang panaginip nakikita na nito ang magandang dilag na si Gigi. Ayan, tingnan ninyo. Diba? Hanggang panaginip, hanggang pagtulog, nakikita na siya ni attorney. Pero si Gigi, ayaw pang i-entertain ng love life kasi kahit tinutokso na siya ng BFF. Best solution para mawala sa isip mo yung si Jared, no? Ay, ibaling mo na kasi yung attention mo sa iba. At saka, si attorney na yan, no? Mabait, single, decente. At saka, plus 100 pogi points pa siya sa concern niya sa inyo ni Ninang. Ikaw naman, susi pa. Bagay kayo. Cannot be bar 1 plus 1. Ganun. Bar 1 plus 1. Napaka-natural ng mga dialogues ni Gigi. Ibinagay talaga yung language sa artista natin. Ako ganun. Yung kung love life ngayon, wala sa isip ko yan. Love life na yan. Alam mo, makapagpasaya sa akin. Ano? Makapagpasaya sa heart ko. Ano? Hustisya. Kapag yun hustisya. Kapag yun nangyari, doon sasaya ako. Hindi sa puro jowa-jowa na nasa utak mo. Ano ka bang dumi-dumi ng utak mo? Tama nga naman. Saka ang ganda rin ng Para kay nanay yung focus ng character niya rito. Talagang nakaset lang yung mind niya dun sa paghihiganti niya sa nangyari sa kanila ng nanay niya. So, back to present. Aming kotse dito. Diyan ka na sa side. Bestie, bakit hindi mo kaya itry mag-ponytail? Ang haba ng buhok mo, inaapakan ko. Porket inalalayan lang ni Atty. Sung. Dami ng comment nitong Mawalang galang na. Bakit ako po hindi niyo po ko inaalalayan? Ayan tayo eh. May favoritism ka eh. Sige, tutulungan din kita. Ay, hindi joke lang. Kerry na. Si Bessie na lang po. Bisi, quiet ka nga dyan. Minsan na nga lang ngumiti itong si Mr. Sungit. Baka bumalik na naman. Lago tayo parehas. Sensya ka na kay Donna, ha? Ganyan lang talaga yan. Dinodog show ka. ang tangkad niya ni Gigi. Model na model talaga. Okay lang, sanay na ako. Tina, Dito na kayo yung bahay niyo. Ngayon pupuntahan nila. Malapit lang dito yun. Hindi ako pwede magkamali. magtanong na lang kaya tayo. Ayun. Sige, ako na magtatanong.
Excuse me po, magandang umaga po. May kilala po ba kayong Lily Bonayog? Lily Bonayog? Opo. Ako po yun. Bakit? May kailangan ba kaya? Dinayo po namin kasi siya kasi may malaga po kaming pakay sa kanya. Sige, tatawagin ko at nasa bahay. Maghintay kayo dito, ha? O, itong bote mo. Salamat. Maraming salamat po. Parang baka isa siya dun sa mga nasa listahan ng mga inabuso ni ni Riley. Miss Bonayog, magandang umaga po. Ako po si Atty. Oliveros. Miss Bonayog, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandito kami kasi naghahanap po kami ng mga testigo para po makabuo ng kaso laban kay Miss Riley Ilosorio. Tama nga, isa sa mga biktima ni Riley ng pang-aabuso. Nasabi po kasi sa amin na isa po kayo sa mga naagrabyado niya. Miss Bonayog, handa po kami tulungan ka para po mabigyan ng hustisya nangyari sa inyo. Lalo na po kung gusto niyo magsampa ng kaso laban sa kanya. Huwag po kayong maglala, Miss Bonayog. Wala naman po kayong gagastusin kahit na piso pag nagsampa po kayo ng kaso. Tsaka, bibigyan po namin kayo ng seguridad at tsaka protection. Ayun, tama yun. Kung bibigyan nyo ng security, baka mas pumayag yan kasi syempre influential yung babangkay nila. Alam ko natatakot ka. Kasi ganyan din yung naramdaman ko dati. Naging biktima din ako. Kami ng nanay ko. Kasama mo ko. Sanay na sa activity. Kakampi mo kami. Lalaban tayo. Social media staff ako ni Mayor Magnus sa City Hall noon. Kaya yun, lagi akong kasama sa mga event. Tapos isang araw nagulat na lang ako. Pinatawag ako ni Ma'am Riley. Bakit ko daw nilalandi si Mayor? Ala, pinagsilawasan lang, tas tinorture na. Tapos, nagsisigawan niya ako. Tapos kinuha niya yung kutsilyo na panghiwa niya ng prutas. Siya ba may gawa niyan? Ala, ito. Gusto ko namang magsumbong nun eh. Gusto kong lumaban. Pero, masyado sila makapangyarihan. Saka baka mamaya wala rin namang maniwala sa akin, di ba? Mabash pa ako. Lily, kami naniniwala kami sa'yo. Nandito kami para tumulong. Kami ang magiging boses mo. Hindi kami titigil hanggat hindi natin nakukuha ang hustisya na para sa'yo. Lalaban tayo, magsasalita kami para sa'yo. Oh, nakaka-touch naman to. Na ganda niya, oh. Touch. Yung mga kontrabida sa pelikula, iisa sila lahat ng galawan eh. Grabe, para putulan niya ng dila yung tatay mo. Pinagbintangan po kasi ni Ma'am Riley si tatay na nag-leak daw po siya sa press tungkol sa pananakit niya sa mga staff. Talaga? Pag nahinto ka, Ayan po yung parusa niya kay tatay. Nagigilty po ako Kaya kasi umarte ng mga talent, oh. di ko man lang kayang ipagtanggol si tatay. Haba Huwag ng mong sisihin linya. yung sarili mo. Dahil wala kang kasalanan dito. Dapat nating sisihin walang iba kundi si Riley dahil wala siyang kasing sama. Minsan nga po, pakiramdam ko, wala akong kwentang anak. Kasi wala akong magawa para kay tatay.
nakarelate naman siya ng gusto sa narinig niya. Naalala niya yung nangyari sa kanila ng nanay. Wala akong nagawa. Wala akong nagawa. Wala akong nagawa para sa nanay ko. Para lang ako si Noni. Alam mo, para akong inutil. Para ako walang silbi. Kawawa naman. Pinanood ko lang yung nanay ko. Habang sinusunog. Nasaan yung kwenta ko doon? Nasaan yung kwenta ko? Wala. Wala. Ang saklap din no, yung wala kang nagawa para sa mahal mo sa buhay. Kaya pala ganun kalalim yung hugot niya makapaghiganti, no? Isipin parang one-track minded siya na ganti ako, hustisya. Kasi ganun pala yun. Right before her eyes. At wala siya nagawa. Gigi, listen to me, okay? May ginagawa ka na ngayon. Diba? Kung hindi mo manaligtas yung nanay mo noon, at least maliligtas mo yung mga taong maaari pang mabiktima ni Riley at Magnus. Okay? Gigi, huwag mo napasakitan yung sarili mo. Gigi, di ba sabi mo lalabang ka? Diba? Para sa nanay mo. Para sa mga iba pang biktima. Alam mo, tama ka. Tama talaga. Hindi lang yung nanay ko yung umaasa sa akin. Agree. Maraming nakasalalay sa akin. Kaya dapat mas lalo akong maging matatag. Correct. Lalo akong maging matatag. Lalo akong maging matatapang. Para kay nanay at para sa lahat, diba? Oo. Kaya huwag ka na umiyak, okay? Lalaban tayo. Okay? Huwag ka na umiyak. Ano kaya ka, attorney? Kita mo, ang ganda ng acting niya at attorney. Very sympathetic yung look, yung expression. Ano pa rin, iniinda pa rin niya yung maghapong pakikipag-usap siguro, kaya ganyan itsura niya. Ang shoes! Ba't hindi mo na hinubad? Nay, nag-uumpisan na kami ni Atty. Sungit. Bedsheet. Kinakausap na namin lahat ng mga nabiktima ni Riley at ni Magnus. Grabe, ang dami pala natin ng mga nabiktima nila. Dati gusto ko lang silang kumbinsihin na magsampa ng kaso laban sa Ilusorio eh. Pero ngayon, sincere na ako sa pagtulong ko sa kanila. Nakakaawa sila. Parang alam mo yun eh, para tayong sila. Mahina. Walang kalaban-laban, kaya kinakayan-kayanan. Alam mo yung mga kwento nila, tagos eh. Sobrang tagos. Kaya ako, sincere na ako sa pagtulong ko sa kanila. Alam ko naman ho, Nay, na ang gusto niya lang ho is lumayo tayo. Pero hindi kasi pwede. Oo nga, kasi kailangan talagang madala sa sa korte yung mga demonyo na yan. Ang hirap na po kasing talikuran ng misyon ko kasi marami na pong umaasa sa akin eh. Sorry na ya, sorry. Sorry kung hindi ko po kayo masusunod na lumayo na lang tayo dito. Mas matinding laban na ho ang kaharap ko. So, sino naman to?
ibang biktima na naman siguro. Ma'am, magandang araw po. Kami po yung kumontak po sa inyo para kausapin yung anak niyo po si Abigail. Pasensya na kayo, hindi ko kayo maasikaso ngayon. Ito't ititinda ko pa ito mamaya. Galing din umarte. Wala kami pambili kasi ng panghapunan namin, kaya kailangan ng tinda eh. Hindi ko naman po maaasahan itong si Abby dahil dun sa nangyari sa kanya. Bakit po? Di ba working student po si Abby? Based po sa information na nakuha namin, naging sales staff po siya ng Capsule X. Yung kita niya doon, yun ang ginagamit namin pang gasto sa pang-araw-araw. At pati na rin sa pag-aaral niya sana. Ang kaso, yung boss niyang si Riley, buhay pa, sinusunog na sa impyernong kaluluwa niya. Haba ng... Buhay pa, sinusunog na sa impyernong kaluluwa niya. Pasuin ba naman niya yung anak ko? Kaya yan, nandito na lang sa probinsya. Ba't nagsampa po ba? Linyahan ni nanay pero nai-execute yun ng gusto. Dire-diretso. Ba kayo ng reklamo? Gusto namin magsampa ng reklamo laban dyan kay Riley, ang demunyitang Riley na yan. Wala lang kami talagang pera. Willing po kaming tumulong. Pwede po ba namin makausap si Abby? Eh, tulala na nga yung anak ko eh. Sige, punta nyo na lang. Kausapin Ito niyo yung siya. biktima. May mga red, Salamat po. may red spots, may paso. Daming paso sa braso, Abby? Abby, huwag kang mag-alala, kaibigan mo kami. Kakampi kami. Hindi ka namin sasaktan. Ayoko na pong masaktan. Ayoko na pong balikan ni Miss Riley. Kaya nga kami nandito para tulungan kang sampahan ng kaso si Riley. Para pagbayaran niya lahat ng ginawa niya sa'yo. Hindi na. Baka madamay pa yung pamilya ko eh. Pero kailangan mong gawin to. Para matigil na yung kasamaan ni Riley. Grabe. Parang ayaw niya. Kumakatingin siya. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Hindi nga kita kilala. Kapag sinaktan yung pamilya ko, mapapanagot ba sila? Ayoko na akong makialam dyan. Umalis na po kayo. Abby, makinig ka muna sa... Abby, makinig ka muna. Sinabi na nga ayoko! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Nay! Abby, Galing umarte Talagang hysterical si ate. May mga ilan lang tayong kailangan convince na mag-file ng kaso. Mukhang kaya naman. We'll just have to explain to them the TPO. TPO, temporary protection order. Or temporary protection order. Okay, tama. Gigi, okay ka lang ba? Hindi ka ba masaya sa progress natin? Hindi lang kasi mali sa isip ko yung mga naging biktima, lalo na si Abby. Di ba dahil sa trauma, nasira yung mga pangarap niya. Si Riley yung sumira ng kinabukasan niya eh. Sobra akong naaawa para sa kanya. Gigi, we will do everything we can para makonvince yung mga other victims na mag-file ng kaso. Okay? Para malaman ni Abby na marami tayo naharap sa kalaban. Pag nakita niya na malaki ang puwersa natin, baka magbago yung isip niya. Ayan, tama yan. Kahit bahay ba nila Abby to? Ito po para po sa inyo, para sa mga bata. Salamat. Kumain na ba kayo? At naghahanda pa ako ng maruya.
Ano ho yan? Suhol. Grabe naman, suhol agad. Hindi ba pwedeng pasalubong lang? Para pumayag ako na magsampa ng kaso. Abi, gusto ko lang naman tumulong eh. Single parent din ang nanay ko, kaya alam ko lahat ng hirap na pinagdaanan niya noon. Kaya alam ko rin yung pinagdadaanan niyo ngayon. Anak, mga magandang loob lang siya. Tsaka wala naman ako yung na-expect na kahit anong kapalit sa pagtulong ko sa inyo eh. Kaya sana tanggapin mo na lang. Actually, may bibigay pala ako sa'yo. Eto. Sige, buksan mo. Hi, Sige, buksan mo. Ang daming patalastas ng show. Mukhang... mukhang hit na hit itong Gusto ko kasi magandang bilag makapag-aral ka ulit. Abi, huwag kang hihinto sa pag-aaral mo. Kasi alam mo, kapag nakapagtapos ka, hindi ka na basta kakayan-kayanin ng ibang tao. Tama. Kaya sana tanggapin mo yan. Gusto ko makagraduate ka ng college. Alam mo yung pinagdaanan nyo dati? Pinagdaanan ko rin. Actually, namin. Kasi pati si nanay nadamay eh. Sinira nila ang buhay ko. Marte, oh. Pero bumangon ako. Bumangon ako para abutin yung mga pangarap ko. Abi, huwag mong hayaan na manalo yung kalaban. Kapag huminto ka sa buhay mo, mananalo sila. Lumaban ka para sa future mo. Para sa future ng pamilya mo. No? Basang-basa, oh. Yung ano niya, damit niya. Galing. Galing ng eksena. Nakaka-touch talaga to. Ngayon, nung nagtimbre po sa amin, nakausap daw na Tony Oliveros lahat ng mga tauhan niyo. Mga dati ba? Sina Pio Salazar, Lili Bulayog at marami pang iba. What? Why? Para po baka pa sila na magsampa ng kaso laban sa inyo. Hindi ba nga dumudulas yung guesting ko sa Lifestyle Icons? May panibago na namang issue? Yun talaga naisip niya. Yung casting sa TV. Akala mo ba ikaw lang apektado? If this goes to court, or kahit sa media man lang, magkakaroon yung mga kalaban ko sa politika ng issue laban sa akin. I cannot afford that. Galing umartin niya, no? Luis Ang Alan. hilig talaga makialam niyang Atty. Oliveros na yan. Wala na nga si Gigi. Panay pang atake niya sa atin. Hindi pwedeng masira ang reputation ko sa public. And I'm sure ikaw rin ayaw mo rin masira ang reputasyon mo pagdating sa re-election. So what are we going to do? Underacting si Luis Alandi. Tensyonado lahat. Ito na sila, didemanda na. Wala pa rin. Ay, sino wala? Wala pa daw ni isang taong dumarating sa baba. I wonder kung darating pa sila. It's been an hour. Ba't naman ganun? Ang ganda-ganda ng usapan natin last time eh. Kaya nagbago yung isip nila. Hindi sumulpot yung mga witness. There's only one way to find out. Lily. Ay. Lily. Umalis na kayo. Lily, may problema ka ba? Bakit hindi ka sumipot ng meeting para formal na magsampa ng kaso? Umalis na kayo, please. Hindi na ako magsasampa ng kaso. Lily, sorry ah. Pero hindi kami alis dito hanggat hindi namin nalalaman kung okay ka ba, kung may problema ka.
Bakit kasi nag-change of heart ka? Natatakot ka ba? May pumuntang mga lalaki dito. Pinagbantaan nila ako, Malamang. papatayin daw nila ako pag tinuloy ko yung kaso. Oo. Gusto ko pang mabuhay. Kaya pwede ba, please? Gusto ko ng katahimikan. Pero Lily... Umalis na kayo! Kitang-kita mo yung takot sa mukha ng babae. Oh. Ay, nako. Very frustrating. Paano? Magnus! Yung palapitin niyo yan. Ay, si Atty. Hindi ka pa talaga marunong lumaban ng Sumugod. Hala. Delikado yung ginawa mo. Atas. Tatlo alalay. Bakit mo tinatakot mga testigo ko? I don't know what you're talking about. Huwag ka na magkaila. Underacting talaga Alam ko ang si ginawa mo. Alandi. A lawyer must not assume, right? Mahilig ka kasi makialam sa mga bagay na hindi mo dapat pinakikialam. Dahil gusto ko kayo managot sa batas. Hindi ako titigan hanggat di kayo nakukulong ng asawa mo. Oo. Alam Ganda. Galing ng confrontation. ko mga ginawa ng asawa mo. At alam kong ginawa mo kay Gigi at kay Ma'am Luisa. Hala! Kawawa ka naman, attorney. Hindi mo nga kayang protektahan ng mga so-called witnesses mo. Sa bagay, wala ka rin namang nagawa para bigyan ng hustisya si Gigi at ang nanay niya. Hala! Hala! Ala! Ay, naku! Diyos ko! Bakit mo pinatulan, attorney? Naku, kawawa ka, mapapatay ka dyan. Hala. Oo, kawawa naman. Lahat ng naging biktima ni Riley nag-aatrasan na. Ay, yun na nga. Natatakot magsalita laban sa kanya. Alam na, Distita, may naisip na ho akong paraan. Ano yun naman paraan kaya yun? Bakit nga pala hindi ka na nag-attend ng triathlon training natin? Medyo busy lang ako lately. Alam mo na, maraming pagganap. Nakakamiss kasi may tinatrain ako. Pwede naman tayo gumawa ng ibang paraan para hindi natin ma-miss yung isa't isa, di ba? Pumaparaan si Gigi. Babe? Ala, ala. So, yun ang ating tinakbo ngayong sa ika-episode 54. So, bukas uli, nood tayo ng magandang dilag dahil siguradong mas exciting yung mga mangyayari. So, bago ako magpaalam, please, again, don't forget to subscribe to my YouTube channel. It's called Pa-North TV. Hindi pa South, hindi pa West, hindi lalo pa East. It's Pa-North TV. Bye!